Howard Calleja. pagsubok po ng depensa na parang basagin yung Credibilidad. kredibilidad ng testigo Oo. ng NBI, no? Si Kalilong. Ate Cholong. Si Attorney Kalilong, no? Ang gagawin, ang simpleng sasabihin ko lang naman dyan, Joel at Weng, matibay yung ebidensya, maganda yung demeanor ni Mr. Kalilong, Agent Kalilong. Nakita na siya ay kalmado, siya ay sumasagot ng kumbaga diretso sa kanyang nalalaman. Kaya tingin ko hindi naman na-discredit yung kanyang testimonya at yung kanyang mga linabas na ebidensya. At Ito pong nagsasalita ngayon, mga kababayan, ay si Attorney Howard Calleja, isang law professor and litigation lawyer. Okay? Na-identify, pina-authenticate yung mga dokumento, yung mga video, lahat naman po yan, napatunayan niya na siya ang, kumbaga, let's say, video o nakapag-record at meron siyang kaalaman sa mga dokumentong napresenta. Ma'am Elvis Sumera. Testimonyo niya on Gloria. his personal knowledge. Ma'am Gloria Malinaw Mendoza. na hindi naman na hearsay, kundi part ito ng kanyang investigasyon at part ito ng kanyang personal na nalalaman. So, sa akin, maganda yung kanyang testimonya. Although, klaro naman na yung testimonya niya is for the identification of the threat of the video. Now, whether that would be appreciated by the senator judges, mahaba pa ang boxing para makita natin how it would be appreciated. Pero kung sa layman po, makikita na maganda yung kanyang presentasyon. At yung tanong nga ni Joel kanina, kung nabasag, tingin ko hindi nabasag yung kanyang testimonya, yung kanyang credibility, solido sa aking pananaw. Pero ilang mga senator judges ang kumwestiyon dun sa training po niya. 2 linggo lang pala ng training ito. Weng, Pero extensive daw yun, sabi niya. On-board training ang yata ang tawag doon. Yes. Pero alam ko may mga continual training pa eh. Kasi syempre hindi natin maiwawaglit po yun. Yung 2 linggo na training, 2 linggo lang pala. Yan ba'y sapat para sabihin na ano ba siya, expert witness o competent witness? Competent. 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 Joel, yung kanyang training, pero makikita natin after ng training, mahaba yung kanyang eksperyensya sa paggamit nitong training na ito, no? So, hindi naman pwedeng sabihin after training hindi na niya nagamit, hindi na niya kasi alam naman natin yan, kada investigation, pag-aaralan mo rin yan. Yung natutunan mo, gagamitin mo rin. So, yung training plus experience, years of experience, I think is very much appreciated. At kung meron man silang question sa credibilidad or sa training sa kakayahan, dapat yan, pina-exclude nila yan kung yun ang kanilang gusto. Pero hindi naman nila in-exclude, meaning, yung kanyang mga sinabi, part nung kanyang testimonyo. Kung may as I said, no, yung appreciation or actually, Attorney Howard Calleja, pina-exclude nila. 'Di ba nung una sinabi nila, hindi sabi ni Attorney CJ Narbasa, tawag dito, siya po ay nag-object, I object, sabi niya. He should be excluded. Kasi nga dahil ito daw si Narbasa ay hindi daw siya competent to 'di ba, to testify dito sa authenticity. Nung una, natatandaan ko yun, inobjectan yan ni Attorney CJ Narbasa, pero ang presiding officer, mga kababayan, ay sinabi, tawag dito, overrule, di ba? Ng mga senador, makikita natin yan. Ng mga senator judges, makikita natin yan as the case goes on or later on, especially pag nagdesisyon na sila. Pero to say na because merong konting training or ilang linggong training, hindi rin po yan sapat na mababasag. At ako po, I put on mention yung huling question pa ni Senator Robin, ilang beses na tinanong yung credibility, bakit niya tatanungin ulit? Oo, di ba? Paulit-ulit. Ang sa akin, na siguro makinig at may bago ng pangalan si Robin ngayon, Robin, di ba? Yung raw material. Pag-aralan, mabuti para hindi tayo nagsasayang ng oras. Attorney Calleja, kasama ba sa nakapagpatibay ng kredibilidad ni Kalilong yung fact na ilang beses siyang tumestigdo sa korte bilang witness sa ganitong klase din ng 30 pag-authenticate times, ng mga di ba? dokumento? Sinabi kanina. Tama ka, Weng. Kaya nga sabi ko kanina, hindi lang yung 2 weeks training, pero yung experience, yung years of experience niya, no? At makikita na years of investigation of similar cases, no? So,
as I said, it's not only the actual academic training, but also the years of experience na kukunin mo. No? So, yan po it reaches each individual's ability to substantiate and to be a credible witness as well. Tsaka napansin ko rin, Joel and Tony Calleja, na doon sa pagtatanong, kahit iliko yung tanong, palagi siyang kino-confine yung sagot niya sa expertise niya. Yung halimbawa, pag pinag-usapan yung investigation sa threat mismo, sinasabi niya na hindi ko yan naging trabaho. May ibang departamento o tanggapan sa NBI na involved sa investigation dyan. Ako lang sa authentication, Sa authentication ng lang. Tama. video ni Vice President Sara Duterte at Tony Calleja. Tama yan, Weng. At makikita mo, maganda dun sa kanyang mga statement. Hindi lang siya ay consistent, pero siya ay napakakalmado. No? Kung titingnan natin, hindi siya naratel, hindi siya natakot, hindi siya mukhang stress habang tinatanong. So makikita na talaga kung ano man yung sinasabi niya, yun lang po yung Sir pawang Michael Pangan. katotohanan sa pagkakaalam po niya. So maganda yun bilang sa demeanor, bilang sa pagtingin sa credibility ng isang testigo. Doon naman sa tama bang ang term ko, Attorney Calleja, summation ni attorney ng isang abogado after nung testimonya at cross kay Kalilong na sinabi na hindi ito nagpapatunay ng impeachable offense laban kay Presidente Duterte. Yung naging testimonya ni Kalilong, hindi sa mabigat na ebidensya laban sa Vice Presidente. Well, yung depensa si Attorney Villuan, siyempre Yes, yan po, Villuan. yan po yung kanyang trabaho. Hindi, siyempre sasabihin niya, hindi mabigat. We cannot discredit him for that. That is his job, no? Correct, Pero correct. ang akin lang take away, Attorney Villuan. ang take away ko doon sa statement niya, doon sa kanyang summation, ang sinabi niya that the threat is justifiable. Justified. Inamin na niya na may threat. Correct. Diba? If you're saying it is Ito yung point ko kanina mga kababayan itong si Attorney Calleja ay sinigundahan niya yung mga sinabi natin na justifiable mga kababayan. Yun ang palusot ng kampo ni BP Sara Duterte. But then again, the fact, what really matters is hindi po nila naalis yung fact mga kababayan na talagang merong pagbabanta. justifiable, it is a justifying circumstance. If you are asking for a justifying circumstance, you already admit to the circumstance of doing such an act. So inamin na niya na mayroong act of threat. Whether it's justifiable or not, it is up to the senator judges to decide on that. But the fact has been established, there is a threat. Tama. Tingnan na lang po natin kung may justification yung threat or not. Para pag sinabing, meron kang pinatay, pero pinatay mo dahil ganito o ganyan. So, na-establish mo na meron ka ng pinatay. In this case, established na meron ng threat. It is not only, sa akin natawa nga ako nung narinig ko yun because it's not only established by the witness, it was even re-established or tawag dito, in-increase pa ng depensa mismo by saying it is justified. As I said, justifying circumstance already admits to the act. Actually, Kaya pala mga kababayan, marami naglabasa nung nakaraan, meron daw, hindi nabato ng laptop, pero meron daw nabatukan. No? May nabatukan. Mga ka-GP Natics, lalo lang nilang pinagtibay yung authenticity ng video at the same time na meron talagang threat na sinabi etong si BP Sara Duterte because of that summation. 'Di ba? Yung sinabi ni Attorney Binluan. Mga kababayan, yung summation niya, yun ay admittance na meron talagang threat na sabi niya ay justifiable. Inamin mo na meron talagang threat. Kaya parang sinabi mo, kaya ako lang ginawa yun, kaya lang ginawa ng ni BP Sara yun kasi may threat din sa kanyang buhay. Di ba? Mga kababayan, maliwanag yun. Ayun ay isang big mistake. Malaking pagkakamali yun. sinasabi doon parang yung threats to the life of the head of state, maybe unconventional, pero katanggap-tanggap po dahil parang parang nasikil na si Vice Presidente. Kaya niya ginawa ang sinabi ito. Pagka ba ang threat ba pagka justified? Ano ba 'yon? Nakapagpapababa ba 'yon? Natatawa kayo Ba't attorney naman nakapagpapababa ba 'yon ng kasalanan? Oo. Kasi wala Paano namang tawag attorney? Ano ba 'yan? Saka Joel, wala naman alam mo ang importante kung ako yung abogado diyan. Opo. Kasi ang mahirap tawag dito i-prove o patunayan. Kasi pag may threat, ang importante hindi naman hahanapin. Ang nakakatawa pang isa dito, Joel and Weng. Hinahanap nila kung sino yung hitman Correct. Hinahanap yung hitman, ang hinahanap natin dito yung pagsabi ng threat. Kung ito bang threat may katotohanan. Actually, Dito talaga ako natawa. Hinahanap nila, nasan daw yung katibayan na may kinausap na hitman? Nasan daw yung katibayan na meron ng kontrata? Kaya sabi ko, sino bang hitman ang ilalagay niya yung kanyang sarili sa alanganin? Napipirma siya sa black and white.
na siya ay ilalabas niya yung kanyang pangalan na kailangan may permahan sila. Ilalagay niya yung address niya, yung edad niya at ano pang mga importanteng impormasyon. 'Di ba? Bakit nila hanapin yung hitman? May dagdag ko na lang mga kababayan yung justifiable na sinasabi dito, depende rin 'yan. Depende rin 'yan. Okay? Ito yung isang pinakamahalagang bagay na sasabihin ko sa inyo. Halimbawa, mga kababayan, halimbawa ako kunwari ako may napatay. Napatay ko. Mga kababayan, bakit mo napatay? Siyempre, huli na ako doon eh. Huli na ako sa akto, napatay ko. Tapos ngayon, paano mo i-justify yung pagkamatay? Paano mo sasabing wala kang kasalanan na ito ay parang self-defense o kaya naman ay ikaw ay tinatakot? Napatay mo yung isang tao. Kunwari mga kababayan, meron nag-utos sa akin na kapag hindi ko po sinunod, pamilya kong papatayin or ako mismo ang papatayin. So, wala kang choice kundi gawin mo yung pagpatay. 'Di ba? Iyon ay justifiable. Maaring mapahina noon mga kababayan yung kaso laban sa iyo kasi nga ikaw ay pinilit lamang. 'Di ba? Pero dito wala eh. Walang pagpilit dito. 'Di ba? Walang pagpilit. Mas pinili niya na gumawa ng pagkakamali, ilagay ang batas sa kanyang mga kamay, 'di ba? Instead na magpa-blatter or magpa-police report. Ang tawag namin sa batas niyan, kung yung threat ay may malis. Ang Correct. importante naman pong hahanapin ay yung malisya. Yung malis when stating the threat. If it is actual threat na sinabi mo, which sinabi na nga, sinabi niya, pero meron bang intent o malis ba ito? Kasi yun po ang nagpapabigat sa kaso ng threat, yung element of malice. So, yun po ang dapat nilang tinatanong, hindi kung ano pang mga issues dyan or justification. So, isa ni Atty. Calleja, yung naging summation kahapon ni Atty. Vinluan, nagdiin yun sa Vice Presidente. Oo. Sa akin, yes. Kasi nga, there is already an admission of the act. Correct. Paano ba naging dapat Yun na lang underlying reason for the act. Whether it's malicious or not. Yun sa akin because hindi yun hindi naman yun i-conclude. Ang magko-conclude nun yung mga senator judges kung sa tingin nila may mali siya Parang kami bilang abogado, representan namin yung ebidensya, we will try to prove malice, but the conclusion of malice goes to the judge. Kung napapatunayan namin na may malice. So yun ang tanong dito po Pero sa siguro, question na ng threats to the Kaya judge. siguro Atty. Calleja, usap-usapan ngayon na yung kampo daw ni VP Sara Duterte ay nag-aaway-away na. Yung kampo daw ni VP Sara Duterte, yung kanyang mga abogado ay parang sila mismo ay nagsisisihan. Maliwanag nga naman kasi talaga Ako, mga ka-JP, hindi ko pa naririnig ngayon ko lang nakita, ngayong araw ko lang nakita etong sinasabi na to ni Atty. Calleja. Ay, in fact, nakapag-content na tayo ng mga nakaraan na parang hinulog nila yung kanilang sarili, di ba? Inilagay nila sa kumunoy yung itong si VP Sara Duterte dahil diyan sa kanilang mga summation, dahil kay Alan Peter Cayetano, di ba? Doon sa mga kababayan yung kumu-question sa credibility, doon sa kumu-question doon sa mga certification, doon sa kumu-question po mga kababayan kung competent witness ba itong si John Mark Calilong. 'Di ba? Nakita natin 'yan. Sabi ko, nako, ang pangit. Pati yung kung paano paraan ng cross-examination ni CJ Narbasa. Puro paglalagay lang ng doubt sa isip ng tao. Yung pag-withdraw niya, 'di ba? Magtatanong, ikaw ba ay lawyer? 'Di ba? Na hindi naman kailangan irrelevant. Tapos nagtanong, did you really investigate? Tapos sabi ni Attorney Ligutan, oh, that's argumentable, 'di ba? Oh, bigla I withdrawn. Gaganon siya. Oh. President and the First Lady. Pero siguro, hindi ko naman Are you sinesecond guess sure? kung ano yung May nasa ganun pa isipan ng depensa. Pero siguro, sui generis kasi ang impeachment wing. Exactly. So, Mami, maaaring, they're appealing to the conscience of the senator judges. Kaya sinabi nila na justified
yung Tama threat po. na yun. hindi di raw ba? siya nagsalita nung panahon na yon Oo. bilang vice presidente, kundi isang asawa, isang nanay, Nanay. isang kapatid, Kapatid. isang anak. Diyan, Oh. yan din po ay nakakatawang statement kasi nga unang-una again inamin niya na meron ng act na ginawa, no? Mhm. But you cannot distinguish the personality of the vice Correct, president from correct. that of a wife or a daughter. Oo. Hindi naman nahihiwalay po yan eh. The threat already occurred, 'di ba? Mga kababayan, hindi mo eto yan tama yung sinabi ni Attorney Howard Calleja, hindi mo pwedeng hiwalayin yung pagiging vice president niya sa pagiging siya ay asawa, anak, ano pa, nanay, 'di ba? Mga kababayan, magkakasama yan, isang tao lang yan eh. Hindi mo pwedeng ihiwalay yan. O, dito ka muna, vice president ka. Dito ka muna, nanay ka, 'di ba? Habang sinasabi niya yun, nawala ba yung pagiging vice president niya? 'Di ba? Kaya nga mga kababayan, nakakapagsalita siya ng ganun dahil siya ang vice president. Dahil kung hindi siya vice president, kaya niya bang sabihin yung mga ganung bagay? Oh. Kasi siya po vice presidente pa rin kahit na siya ay nanay, Correct. vice presidente pa rin siya. In as much as yung ating Pangulo, si President Bongbong, siya ay tatay, siya ay magalang na ama sa kanyang mga anak at loving husband sa kanyang asawa. Hindi naman natin ihihiwala yung personality ng wife to the vice president in as much as we cannot differentiate the personality of a husband from the president. Iisa lang po yan. Maliban doon, attorney, isa sa magiging, tingin niyo magiging parang main argument nila dito sa grave threat articles of impeachment, yung Parang wala naalala namang ko na yung argumento nila dati, mga kababayan, nung yung article of impeachment ni BP Sara Duterte. Sabi nila, hindi pwedeng isama dyan yung issue tungkol sa DepEd. Kasi yung nasa DepEd siya, secretary siya doon. Hindi naman impeachable ang secretary of DepEd, Department of Education. Ang impeachable ay ang vice president. Teka, sabi kong ganon, vice president siya, at the same time DepEd siya. Hindi naman siya iuupo na secretary ng DepEd kung hindi po siya naging vice president. At hindi naman pwedeng tinanggap niya yung pagiging secretary ng DepEd na binitawan niya yung pagiging vice president. Di ba? Yun ay pinagsabay, mga kababayan. So, ibig sabihin, ganito rin dito. Hindi mo maaalis yung fact na kailangan, dito muna ako. Dito muna ako. O, alisin ko muna yung pagiging vice president. Ngayon ay DepEd secretary muna ako. Aray ko. Hindi pwedeng ganon, di ba? kapag sabi, walang pruweba na nag-hire siya actually ng isang assassin para totoong patayin si presidente, si first lady at si dating speaker kapag siya ay namatay o may pumatay sa kanya. Well, magkaiba na po yun. Pag meron ka ng hiner, decision na po yun. Di ba? Ito, grave threats po ito eh. Ang kaso dito, grave threats. Ang threats is only to prove malice, not to prove na meron ka ng kumbaga ipapakilala mo yung hitman. Medyo malayo yun sa kaso ng grave threats. Eh di ano na kaagad yun? You conspired already with somebody to kill the president. Eh di grave threats po yun. Parang mong sinabi ka, ito lang po naman yan, Weng at Joel eh. Tayo po ay mamamayan. Pwede pang ipagsigawan natin na gusto kong patayin si presidente. Pwede pang ipagsigawan natin sa online o sa YouTube na gagawa ko ng paraan. Ako at yung isa kong kaibigan, nag-usap na kami na patayin si presidente. Is that allowable? I don't think it is allowable. Although, Pero iba yung paliwanag dyan ni Alan Peter Cayetano. Sabi niya ganon kaya Agent Kalilong. Ikaw, kakasuhan kita kapag nagsisinungaling ka. Di ba? Sabi niya ganon. Aray ko. Malayo yung argumento. Ibang usapan to. Much more presidente yung pinag-uusapan at death threat yun. Hindi yun threat ng kakasuhan lang. Diba? Because you're already threatening the president in as much as it should not be allowable for the vice president to do the same. Why? Because she is there to gain. Kasi kung namatay ang presidente, siya magiging presidente. Correct, so hindi correct. lang po meron itong malice, meron itong motive. Oo. okay, maaaring siguro pagkatatanungin mo mga abogado, Weng, maaaring walang ebidensya na umupa ng assassin ng vice presidente, pero wala din namang ebidensya na hindi niya ito ginawa. No? Oo, totoo yan. Ang punto dito siguro, yung intensyon ng tao, kadalasan binabase kung ano sinabi nung nasasakdal di ba? Correct. Kadalasan po sa batas, ang tinitignan kung ano yung binitawang salita. May binitawang salita kasi. Pero yung Oplan Romanov naman, Oo.
Di ba yun daw yung Yun ang parang isa sa sinasabi mga nagtulak. justification. Nagtulak kay Vice Presidente para dahil nagigigil siya. Kaya parang nanggigil at nagkaroon ng threat. Oo. Nanggigil. Oo. Romanov, yung Oplan Romanov. Ito daw ay banta sa seguridad ng Vice Presidente at kanyang buong pamilya, Attorney Calleja. Siya lang po ang nagsasabi ng Romanov na yan eh. Wala naman nagsasabi ng iba na yan. Sa kanila nga nang Kumbaga galing yan yan, di ba? Sabi lang nila, no? Yung sasabihin na may Operation Romanov na tinanggal yung kanyang mga security, kahit naman tignan natin, hindi naman tinanggal yung kanyang security. Yung kanyang security, 400. Kumbaga 400 ang security mo, ginawa mong 100 or binawasan mo ng ilan yung security. Meron ng operation para patayin ka. May security ka. Ilan bang security ang kailangan ng Vice Presidente? Mas marami pa nga ang security niya kay Presidente. Sobra naman. So, tingin ko, wala namang katotohanan yan. Patunayan niya muna, no? At saka, kung meron mga operation na ganyan, again, it is not justifiable for anything because you cannot concoct a operation. You have to prove it first. Now, kung totoo man yan, bakit hindi siya nag-file ng any case against whoever? Kung totoo man yan na mayroong banta sa buhay niya. Correct. Dapat nilang patunayan yon, mga kababayan, at mabigat kung meron man talaga. Dahil unang-una, dapat mag-file sila ng case, blotter, police report. Wala naman, mga kababayan. At sino nga, sabi ko nga sa inyo, magtatangka sa kanila, Oplan Romanov siya sa dami po ng kanyang mga security, di ba? Aray, ko mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Pasensya na po kayo, mga kababayan, at meron lang emergency, okay? Paalam po muli at magkita-kita tayo sa mga susunod na araw.